Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. Job number nito mga kabay, 39420. Bali ang model ito mga kabay, DW566. Burado na po. Ito po yung 3 mode na rotary hammer nung dati. Bali old model na po ito mga kabay. So ito mga kabay, gumagana siya pero pigil, saka amoy sunog na po. Ayan po, isasaksak po natin. Ayan. Tapos ang bagal. Reverse niya, hindi na po gumagana. Ay hindi, nabunot pala mga kabay. Ayan o. So ganun na lang po yung andar niya. So titingnan natin mga kabay kung anong dahilan. Bubuksan po natin. Unahin muna natin dito sa armature mga kabay, para malaman natin kung anong naging dahilan. Ayan. Wala yung pangtanggal ko. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So pwede na po natin tanggalin. Tanggalin natin yung sa armature. Ayan. Iwalay na natin. So ito mga kabay, wala na po itong pyesa. So ayan, pudpud po yung carbon nya. Wala na po itong pyesa mga kabay, bali piece out model na po ito. Pero kung bearing lang po ang sira, meron pa po tayong makuha. Wag lang armature, field coil, wala na po ito. Switch meron pa tayong makukuha kung sakasakali. Alang di naman po sira ang switch. Ayan. So tingnan po natin dito. At bakit matigas? Pinakalak niya mga kabay, matigas. Yun. Pala siya. So sira po yung bearing dito sa kanyang likuran, sa armature. Sana bearing lang po, tsaka carbon, para po ay magawa pa kung sakaling bearing lang, kung hindi naman armature ang sira. Yun. So baka sakali mga kabay, dahil wala naman po siyang tama. So titingnan natin yung bearing niya mga kabay. Ayan. So durog na po yung bearing niya. Yan. Ito po yung bearing niya mga kabay, naduro. So susubukan natin mga kabay, kabitan natin ng bearing. Susubukan natin, kabitan natin ng bearing tsaka carbon brush. Baka sakaling ito lang po ang sira. So ang bearing nito mga kabay ay 607. Ito po. So ito kasya. Balik lang natin yung washer niya mga kabay. Ito po yung washer niya. Ayan. Ayan. So ang lagay nito mga kabay ay pagayan. Ayan. So itong bearing na kinabit ko mga kabay, pan-testing lang po ito. Kung sakaling gagana siya dito, kukuha tayo ng bago. Ayan. So kakabit natin yung armature. Ayan. Siyempre kailangan mo ibalik yung lock. Ayan. Ito po yung lock ng armature mga kabay. Ayan. Para po hindi siya mabunot. At meron pa po yung isa mga kabay. Yung plastic, yung sinungkit natin ito. Ayan. Para hindi po siya aatras. Ayan. Kailangan pag nilagay nyo mga kabay, lapat na lapat siya na hindi siya aatras, hindi siya bubuka. Ayan. So ngayon mga kabay, wala na po siyang carbon. So kailangan din natin lagyan ng carbon. Kahit kamukha lang muna mga kabay, kahit di muna yung original. Dahil hindi ko po alam kung meron pa pong original yan.
So hanap tayo ng carbon dito mga kabay. Ayan. So itong carbon iti-testing natin, pang grinder po ito mga kabay na DW810. So pwede po siya mga kabay. Ang kaibahan lang mga kabay ay yung kanyang wire. Mahaba po yung sa original, yung sa DeWalt original din naman ito, pero maiksi po yung wire niya. Pero pang testing lang naman, so gagana po yan. Titingnan natin mga kabay. Sana yun lang ang sira, para mapakinabangan pa ng customer yung kanyang rotary hammer. Dahil napakamahal na po ng rotary hammer ngayon mga kabay. Kung bibili ka po yung 3 mod na rotary hammer ay nasa 8.5 na po yung halaga. DeWalt po ang brand nun. So yan mga kabay, babalik natin tong kanyang front housing. Para po malaman natin kung okay pa. So ayusin lang natin yung wiring. Hindi muna natin i-screwan mga kabay. I-testing lang natin. So ayan mga kabay, i-testing po natin. Wala po mga kabay. So anong nangyari? Bakit ayun nabunot? Nabunot mga kabay yung yung connection. Yung siguro kanina pag natin, kaya nabunot po yun. So ayusin lang natin. Ayan. Testing natin ulit. Ayan. Gumana pa mga kabay. So tingnan natin kung meron siyang kung malakas pa ba yung hammer niya. Yan. Swerte ng customer pag gumana pa ito. So yan mga kabay, nakalagay po siya sa drill. Ayan, lalagay natin sa hammer ngayon. Lagay natin sa chipping. So meron po mga kabay. So ang gagawin natin yan mga kabay, hindi ko muna siya gagawin. Aantayin natin yung approve ng customer dahil magpapalit po tayo ng o-ring. Medyo mahina na po yung o-ring niya. Pero kung sakaling wala tayong makuhang o-ring mga kabay, pwede pa rin siyang gamitin. Ang papalitan lang natin ay yung carbon brass bearing 607. Tsaka cord protector. Ayan. So yan lang po mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano isara dahil nakasara na po, screw na lang yung kulang. Ayoko lang pahabain yung So ang estimate natin dito sa lumang modelo mga kamay na DW566 ay bearing lang po tsaka carbon brass. At syempre yung o-ring. Hahanap na lang tayo ng kamuka para medyo lalakas naman siya kahit papano. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. Bye bye.